Magandang gabi sa bawat isa. Naalala ko nung high school ako pagka nagkakaroon ako ng parang yung declamation ba yun? Lagi akong kinakabahan, sabi nung teacher ko. Sabi niya, isipin mo pagka kinakabahan ka, lagi mong iisipin, gustong-gusto ng mga nanonood at ng mga makikinig yung sasabihin mo. Kasi kinakabahan ka. So, every time na aakyat po ako dito at magbabahagi ng salita ng Panginoon, nandun pa rin yung kaba. Kaya iniisip ko na lang din yung sinabi ng teacher ko. Magugustuhan nyo yung ating mensahe sa gabing ito. Amen? So, our theme for this month of July is about freedom in Christ. No? Sa US, July 4. Freedom Day nila, no? Dito sa atin naman, the whole month of July. Natapos natin yung love is a covenant at ito naman yung kasunod. Sabi sa ating teksto sabi dito, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Verse 13, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Tayo po ay manandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Kinikilala ka po namin bilang aming Diyos, bilang aming manlilikha. Isinasubmit po namin ang aming sarili sa gabing ito, Panginoon, at itinataboy ang gawa ng kaaway. Yung distraction, tinataboy po namin. Bigyan niyo po kami ng focus upang makapag-focus kami, Panginoon, sa inyo at sa inyong salita, nang sa ganon magkaroon kami ng pagkatuto at pagkaalam, Panginoon. Nalalo po namin kayong makilala, O Diyos, sa mensaheng ito, at makita din namin, Panginoon, ang iyong nilalayon para sa bawat isa sa amin sa gabing ito, O Diyos. Tunay nga na banal na Espiritu na patuloy po kayong mangusap sa bawat isa. Patuloy po niyo kaming tulungan na maunawaan ang iyong nilalayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Freedom in Christ. Maganda yung bigyan muna natin ng konting background, yung aklat ng Galatia. Ang simbahan ng Galatia ay binubuo po ng 4 na simbahan. Ito yung Antioch, Pisidia, Listre, Iconium, at Derbe. So kung mababasa po ninyo sa Book of Acts, ito yung mga simbahan na pinuntahan ni Apostol Pablo nung kanyang first missionary journey. Ang Galatia ay matatagpuan po ngayon sa tinatawag na modern day Turkey, no? Hindi po siya nasa Greece. Bagamat Grego yung kanilang ginagamit na salita doon. Nung maitayo ni Apostol Pablo at ni Bernabe or ni Barnabas yung churches doon sa Galatia, nung sila umalis ay may pumunta naman ng mga tinatawag natin na mga Hellenistic Jew. Ito yung mga non-Jewish talaga, non-Israelites, pero converted sila into the Jewish religion. So, in-embrace nila yung Jewish religion. So, dumaan sila sa proseso. In-embrace nila yung Mosaic law. So, una doon, yung pagpapatuli. No? Sorry sa mga kalalakihan. No? Hindi ko naman kayo gustong husgahan. No? Pero sa kanila, number 1 talaga yon na kailangan magpatuli ang mga kalalakihan. Sa atin dito sa Pilipinas, kung bakit naman tayo tinutuli, ginamit naman ito ng mga mananakop, nila Magellan, para pahinain yung ating mga warrior nung panahon na yon. So that, of course, sino mga kalaban sa kanila, kung lahat ay masakit, no? Ako nga lang nagka-UTI, hindi na ako makabangon. Yung bagong tuli pa kaya. Paano pa ako makakalaban sa kanila? So nasakop tayo. So, naging tradisyon na natin yung pagpapatuli dito sa Pilipinas. Ito'y dahil na rin sa ating tinatawag na kalinisan, no? Hygienic.
Pero sa kanila, sa Hudyo, ito yung tatak nila. Ito yung pagkakakilanlan nila bilang Hudyo. So itong mga Hellenistic Jew ay itinuturo sa mga Galatian Christians na kailangan na para in order to obtain the salvation, kailangan nyo rin magpatuli at kailangan nyo rin na yakapin yung Mosaic Law. So kung hindi kayo magpapatuli, hindi nyo masusunod din yung ibang batas ni Moses. So yun yung kanilang contentions. Nabalitaan ito ni Apostol Pablo. So si Apostol Pablo, nais niyang bigyan ng katotohanan kung ano ba yung kalagayan ng mananampalataya sa Panginoong Kristo. Sinasabi kung babasahin natin yung Galatians na hindi ito about circumcision. Hindi ito about outward appearance sa Panginoon. But this is about our faith in God, na kung papaano tayo maliligtas, yung ating pananampalataya, yung ating pakikipag-isa sa Panginoong Kristo, ito ang mahalaga. Kaya sabi niya doon, sa verse 4 to 6, sabi niya, "You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace." Kung ito lamang inyong titingnan, sabi niya, kung ito lamang inyong susundin, yung biyaya, yung grasya na binigay sa inyo ng Diyos, nababaliwala ito. At lalo kayong nalalayo sa Panginoong Kristo. So, binibigyan pansin ni Apostol Pablo. Sabi niya, for through the Spirit, we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. No? Yung ating pananampalataya na ine-express natin sa magitan ng ating pag-ibig. Hindi ito ine-express sa magitan ng pagsunod doon sa mga ribulto, sa mga religious program. Hindi ganon. Kundi ipinakikita ito, yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa kapwa. Kaya napakaganda, no? Nung una, tinalakay natin yung God's greatest love. And then love is a covenant. And because of that covenant, yung Panginoong Diyos, sa magitan ng Panginoong Kristo, gusto niya tayong palayain. Now, ang tanong, saan? No? Why we need freedom or spiritual freedom? Why we need that? Because everything we do, it cannot bring glory to God. Romans 3:23, dahil lahat ay nagkasala at hindi man lamang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Ano yung pamantayan ng Diyos? Tayo bilang tao, simula pa, gusto nilang sambahin ang Diyos ayon sa kanilang pamamaraan. That's why nagagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos sa tao. Kasi imbis na sundin yung napakasimpleng pamamaraan ng Diyos, gustong gumawa ng kaparaanan ng tao. Natanggapin siya bilang siya. Wala kang magagawa. Tanggapin mo ko bilang ako. Ganun gusto ng tao. That's why, sa atin dito sa Pilipinas, meron tayong Pride Month. You know that pride is the very sin kung bakit si Satanas na-kick out doon sa kalangitan. Kung bakit siya na-demote bilang chief of staff ng mga angel. Kasi sa kanyang kayabangan, gusto niya rin maging kapantay ng Diyos. Gusto niya yung lahat ng pagsamba ng mga anghel, dapat siya din sinasamba, kapantay ng Diyos. Pero hindi yun ang layunin ng Diyos. Tapos magse-celebrate ngayon yung tao, Pride Month. Pero wala tayong tinatawag na Worship Month, Pastor. January is a Bible month, pero hindi ito sineselebrate. Parang silent lang. Ganito ang tao. So why Jesus need us or to set us free? Bakit kailangan ng Panginoong Kristo na palayain tayo sa bondage ng kasalanan? So that we can
come to the Father, to God the Father freely, and enjoy His presence. Kung tayo lalaya sa kasalanan, makakalapit tayo sa Ama, may enjoy natin yung Kanyang presensya. Katulad ng pag-enjoy ni Eva at ni Adan, nung hindi pa sila nagkakasala, doon sa Garden of Eden, nai-enjoy nila yung presence ng Diyos, yung kanilang fellowship, nai-enjoy nila yon face to face. Hindi sila nahihiya. Kailangan tayong palayain ni Kristo so that the consequence of sin, yung Kanyang power ay mawala sa atin. Hindi na tayo obligado mag-celebrate ng Pride Month. Hindi tayo mahihiya na baka masaktan yung kanilang damdamin. No. Malaya na tayo. Nilikha tayo ng Diyos bilang lalaki at bilang babae at kailangan natin i-celebrate ito, ipagmalaki natin ito. Now, if you are confused, meron tayong mga pamamaraan para makita kung sino ba talaga tayo, malaman natin kung ano ba talaga tayo. Harap lang tayo sa salamin. Malalaman natin kung sino tayo, kung ano tayo. Yung ginagamit ng kaaway, yung shame, yung guilt, hindi na tayo sakop nun dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoong Kristo. Now, para mas maunawaan natin, ang sabi ng Panginoon, very truly I tell you, everyone who sin is a slave to sin. Lahat ng nagkakasala ay slave sa kasalanan. Para maunawaan natin, ano ba yung tinatawag nating, bakit kailangan natin ng lumaya sa kasalanan, nakikita niyo po ito. Tayo bilang Kristiyano, sa Biblia, tinitingnan tayo as a tripartite being. Sa philosophy, tinatawag nila itong dualism. No? Sabi ni Plato, ang tao ay kaluluwa at katawan lamang, or tubig at lupa lamang. Sa Biblia, hindi ganon. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit, and soul and body, be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So tayo, nilikha tayo, body, soul, and spirit. No, yung body, ito yung ating covering, no? Nakakaramdam, yung ating senses. Ano-ano yung mga senses ng tao? Hearing, smell, seeing, touch, ano pa? Yung sight. Ano pa yung ibang sense? Meron na, 5 na, di ba? Ano pa? Common, sense, at saka yung isa pang sense? Sense of humor. Yan, no? So may nadagdag na 2. Common sense and sense of humor. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ganito po siya. Nung hindi pa nagkakasala. Okay? So yung soul, ito yung ating mind, ito yung ating will. Sabi nga ng mga psychologists, ito yung ating self. Yung soul. No? Yung emotion, yung will. And then, spirit, communicator with God. So, with human spirit made alive and indwelling by the Holy Spirit. Nung magkasala ang tao, nung magkasala si Adan, ano sabi ng Diyos kay Adan? Pag kinain yung puno na yon, yung bunga ng puno na yun, hindi yung puno, malaki yon. Hindi niya kayang kainin yon. Talagang patay siya doon, literal. Pag kinain. Wala pa ako nakakita ng tao na kumakain ng puno, no? Yung bunga lang po, yung bunga, no? Sorry. Papalabas pa naman to. Sorry, no? Linawin natin, yung bunga lang ng puno na yon, ng knowledge of good and evil. Sabi ng Panginoon, pag kinain mo yan, surely mamamatay ka. No? Mabuti na lang, wala pang Senate at Congress nun. Hindi nila pagtatalunan kung ano ba yung ginamit na salita, kung forthwith ba or immediate. Sabi ng Panginoon, surely you're going to die.
Yung die, yung kamatayan, ang meaning nun ay separation. Pagkahiwalay. Now, of course, may tatlong meaning yon. Paghiwalay ng katawan, no, sa kaluluwa at spirito. Paghiwalay sa presensya ng Diyos. Paghiwalay doon sa lugar, sa presence ng Diyos. Nung magkasala ang tao, itong spirit, kumbaga sa laro, na deactivate, na freeze. Hindi muna siya magagamit for a certain period of time. Hindi mo muna siya magagamit. So, magagamit lamang siya kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Of course, yung Holy Spirit, mananahan sa atin, and then, i-activate niya uli yung ating espiritu. Maliwanag? Nakakasunod po ba? Pag gusto niyo pong ulitin, after nito, panoorin niyo na lang uli. Okay? So, nasusundan natin ha, maliwanag po ha. Kung hindi naman, pwede niyo pong abangan mamaya dyan sa baba. So, sabi, no, therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me with burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Nung namatay ang ating espiritu, o nung namatay ang espiritu na deactivate from Adam to Noah, makikita natin, no, na ang Diyos nakikipag-usap sa tao, hindi na katulad ng pakikipag-usap niya kay Adan nung nandun pa sila sa Garden of Gethsemane. Pero nakikipag-usap pa rin siya. Nga lang, meron ng distansya. Para hindi mamatay ang tao. Bakit? Why Adam to Noah? Kasi konti pa lang ang tao nun. But from Abraham, hanggang sa bago ipanganak ang Panginoong Kristo, ang Panginoon, Diyos, para makausap niya ang tao at para mailapit natin yung ating hinaing sa Kanya, gumagamit siya ng mga propeta. Yung mga propeta, sasabihin ng Diyos sa mga propeta, sila yung mouthpiece ng God, sasabihin ng Diyos sa mga propeta kung ano yung kalooban niya para sa mga tao. Mababasa natin to sa Old Testament. At kung minsan ang Diyos, para makipag-usap, gumagamit siya ng mga anghel, bumababa dito sa lupa, para sabihin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mangyayari, kung ano ang gagawin ng Diyos. Kaya, ang tao, nagkakaroon sila ng mga tinatawag na offerings, no? Tama yung sinasabi nila, Sir Vince. Kung patuloy tayo maghahandog, siguro ang hirap na ngayon. Kasi wala na tayong makikita. Yung mga maya nga dati, di ba maya? Ang dami lagi dyan sa mga wire ng kuryente, pero may bibihira nila yung mga maya. Hindi ko na alam kung saan sila nagsipagpunta. Hindi ko alam kung pinagbawalan sila ng MMDA dyan na dumapo sa kuryente or ano. Pero imagine ninyo kung mag-o-offering pa rin tayo sa Diyos ng mga hayop. No? Saan tayo kukuha? Magkano na kilo ng baka ngayon? Hindi naman natin pwedeng i-offer ang baboy. Hindi yon, hindi pwede. Hindi rin pwedeng i-offer ang manok. Ang pato, hindi rin pwede. May mga hayop lamang na tinatanggap ang Panginoon para may offer. Yung aso lalo na hindi pwedeng i-offer. Namatayan nga lang kami ng aso, parang, sabi ko, pag ako ba namatay, iiyak ba ito ng ganito? Yung aking, no? Namatayan po kami ng aso nung mga nakaraan. Naku, yung aking bunsong babae at yung aking may bahay, namamaga na yung kanilang mga mata. How much more pa kung ang aso pwedeng i-offer? Di pinalayas na ako sa bahay. No?
So, ino-offer yon. At ito po yung mga klase ng offering na pwedeng i-offer, no, na ginagawa sa Old Testament times. Burnt offering, grain offering, peace offering, sin offering, and trespass offering. No? May pagkakaiba-iba yan. Sa bawat offering na yan, halimbawa, si Sir Vince nagwawali sa baba, nasa taas ako. Nalaglagan ko ng paso si Sir Vince, hindi ko sinasadya. Nabukulan. Pupunta ako doon sa pare. No? Kasi nung panahon na yun, wala pa namang mga Pariseyo, wala pa namang Saduceo, wala pang sekta. So, priest talaga sila Aaron. No? Pupunta ako. Punong pare. Nabagsakan ko po ng paso na hindi sinasadya si Vince habang naglalakad. Ang sasabihin sa akin ng pare, o sige, mag-alay ka ng yung trespass offering at ng burnt offering. Bakit dalawa? Trespass offering dahil sa kasalanan ko, burnt offering para manumbalik yung relasyon ko sa Kanya at sa Panginoon. So dalawa kagad. So mag-o-offer ako ng 2 baka. Yung isang baka sa burnt offering, kukunin nun yung dugo. Yung dugo sasalain, no? Halimbawa, ito yung tabernacle, ito yung nahahati sa 2, may kortina dyan. So nandyan tayo sa labas. Kung ako yung high priest, ako lang yung pwedeng pumasok dito. I-sprinkle ko yung dugo dito. I-sprinkle lang ko din ng dugo. Yung sarili ko, kung halimbawa, kung sino yung and then, kailangan niyang maglinis ng katawan. Maligo. At after nun, babalik siya, susunugin yung burnt offering at yung sin offering. Yung sin offering, bago yung patayin, kailangan, no? Kunyari, ito yung baka, o ito yung hayop, ipapatong ko yung kamay ko sa kanya, sa ulo niya. Yahweh, I transfer my sin to this blameless creature. Patawarin niyo po ako. Siya po. Ito na transfer ko yung kasalanan ko doon sa inosenteng hayop na yon. Sa lahat, yung burnt offering, yung grain offering, ito yung after the harvest. No? First harvest ito at kailangan siya ng fine flour, oil. Yung peace offering naman, kung halimbawa yung aming pamilya ay nagkagalit, napatay ko yung isang parte ng pamilya niya, so kailangan namin magkasundo, so maghahandog kami parehas ng peace offering. Of course, together with the burnt offering. Lalo na yung sin offering. Galit ako kay Macario, nakita ko sa kalsada si Macario, pinatay ko. So magtatago ako. So dahil nalaman nila na nagtatago ako, kailangan ko mag-offer ng sin offering. Ganon sa panahon na yon sa Old Testament. Maraming rikuletos, maraming dapat gawin. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, it's the same. Ibinibigay natin yung ating kasalanan sa Panginoon. Hindi lang basta natin, Lord, tinatanggap na kita, okay na tayo. Hindi ganon. Lord, tropa na tayo. No. Itinatransfer natin yung ating kasalanan sa Panginoon. Lord, ino-offer ko, I surrender everything to you, Lord. Sinusurrender ko sa iyo yung buhay ko, Lord. No? Kaya ingat kayo pagka ginaganon-ganon kayo, baka tinatransfer niya sa inyo yung joke lang. So ganun po yung mga paghahandog, okay? So pinapaliwanag lang natin so that mas maunawaan natin bakit ba kailangan tayong palayain ng Panginoong Kristo? Bakit ba may tinatawag na freedom in Christ? Na bakit tayo bilang mananampalataya, kapag tinanggap natin ang Panginoong Kristo, malaya na tayo at hindi na tayo
sakop na ng kasalanan to at hindi na tayo dapat mahiya, no? Hindi naman ibig sabihin maging makapalamukha. Maging makapalamukha ka kapag nag-share ka ng Word of God, no? Huwag kang mahiya. Kasi buhay at kaligtasan ang ibinabahagi mo. At nagpapatuloy ka sa mabuting paggawa, no? Nagpapatuloy ka sa isang mabuting gawain sa pananampalataya at patuloy nating kinikilala ang Panginoon. Sa kanila, sa panahon nila, hindi rin naman lagi na may bit-bit kang hayop papuntang Jerusalem. Kung napakalayo ng yung lugar, pinapayagan din naman, no, ng Panginoon. Sabi niya kay Moses sa Deuteronomy, ito po pala yung mga yung mga animals. Sorry, no. Ito yung mga cattle, bulls or oxen were typically offered as burnt offerings and sometimes as sin offering. Sheep and goats, no. Ito lamang po yung mga pinapayagan ng mga hayop, ha. So, katulad ng sinasabi ko kanina, no. Turtle doves and pigeons. These birds were acceptable offering for those who couldn't afford larger animals. Pinapayagan din naman, kung malayo yung lugar mo, maglalakbay ka ng mga ilang araw papunta sa Jerusalem para hindi mamatay yung hayop na i-offer mo, ibebenta mo yon, and then yung pinagbilan, ibibili mo rin ng hayop doon banda sa Jerusalem so that maayos pa. Kung matatandaan ninyo yung Panginoong Kristo, no? Ano ba yung right term? Nagwala o nagharumintado? Doon sa may temple. No? Tinaob niya lahat ng mga lamesa. No? Kasi, yung temple during the time, yung pera na nagsisirculate, dahil sakop sila ng Roman Empire, Roman's money na, no? Yung lira. Ito na yung nagsisirculate nung panahon na yon. At dahil sagrado yung temple, nagpapalit sila ng currency. Ito yung Jewish, no, na pera, yung temple money na. So nagpapalit. And then yung mga walang dala, bumibili sila. Kaya lang, hindi ganun ang nais ng Diyos. Kaya, nasakta ng kalooban ng Panginoon, kaya ginawa niya yun. No? Tataob niya yung mga lamesa doon at nagalit siya doon sa mga nagpapalit. Sabi niya, ginawa niyo ng negosyo. Hindi na kayo naawa sa mga tao. Magkano palitan nun? No? Kung halimbawa, $50 sa peso. Kung ang palitan ay 50, gagawin lang nilang 45. No? So may pagsasamantala. May pagsasamantala na nangyayari. Kaya doon sa Matthew chapter 21, sabi niya, "My house will be called the house of prayer, but you are making a den of robbers." Bakit ginagawa niyo ito? Well, makikita natin na dahil sa kasalanan, isang taong nagkasala, even the system of the world has been affected. Isang taong nagkasala, naapektuhan lahat, even yung ating pisikal na katawan. Nung hindi pa nagkakasala, perfect ang katawan ng tao. Kapag sinabi nating perfect, hindi ito parang mga Johnny Bravo. You're looking for trouble? Hindi ganon na nakatawan ni Johnny Bravo. Sino nakakilala pala kay Johnny Bravo? No? At least kilala niyo naman si Johnny Bravo, di ba? Nakasando ng puti, malaking katawan, malaking muscle. Kaya lang maliit lang yung ano niya, yung utak niya. No? So, pag sinabi nating perfecto, hindi ito mga mala Adonis. Hindi ito mala six-packs abs, hindi ganon. Kundi ito yung hindi nagkakasakit, hindi
hindi dinadapuan ng sakit. That's perfect body. Pag ako namatay, and then na-resurrect, magiging perfect body ako. Pero hindi ibig sabihin pag nagkita-kita na tayo, kala ko ba si Pastor perfect body na? Bakit kalbo at malaki pa rin ang tiyan? Hindi babaguhin ng Panginoon yung aking physical appearance. Pag namatay akong malaki ang tiyan at kalbo, pag na-resurrect ako sa perfect body, ganun pa rin yung body ko. Huwag kayong mag-expect. Ano ba? Oh, pinipressure nyo ako eh. So, makakapag-gym tuloy ako nito. Sabi niya, Deuteronomy, "But if that place is too distant and you have been blessed by the Lord, your God, and cannot carry your tithe because of the place where the Lord will choose to put His name is so far away, then exchange your tithe for silver, and take the silver with you, and go to the place the Lord your God will choose. Use the silver to buy whatever you like, cattle, sheep, wine, or other fermented drink, or anything you wish. Then you and your household shall eat there in the presence of the Lord your God and rejoice." Mga minamahal, yung purpose ng offering, nung kanilang sacrificial, no? Yung sin offering, burnt offering, the purpose ay hindi para bigyan ng pabigat ang tao na mag-aalaga siya ng hayop para lang kanyang i-offer sa Panginoon. Ang purpose nun ay hindi para bigyan ng bigat. The purpose ng Lord is to still enjoy God's presence. Ganon din sa Panginoong Kristo. Sa ating pagkakilala sa Panginoong Kristo, hindi niya tayo binibigyan ng burden na kailangan nating magsimba every Sunday, every Thursday, kahit maulan. It's burden, no? It's a privilege para sa atin. It's an opportunity to enjoy the presence of God through our Lord Jesus Christ and through our fellowship para patuloy tayong lumago sa ating spiritual na buhay. Nakakapagpalakasan ng isa't isa. Romans 7, no? Sabi diyan, "We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate to do." No? Parang ito yung kanta, di ba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. No? Hi. Magkasunod ba yun? Magkaibang kanta. No? Santong kabayo. Anyway. "And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me." Yung kasalanan na naninirahan sa akin, sabi ng Apostle Pablo. "For I know that good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature, for I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it." Diba? Meron kayong mga mabuting iniisip, pero hindi nyo ginagawa. Bukas na lang. Mamaya na lang. Next time na lang. Marami pa namang oras eh. O, sino nagsabi sa inyo marami kayong oras? Hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin mamaya o bukas. Mga minamahal, nais ng Diyos sa magitan ng Panginoong Kristo na maging malaya ang buhay natin. Hindi na tayo tinatawag ng guilt, ng shame na sabihin ni Satanas na, nandyan ka? Alam ba nila yung tunay mong pagkatao?
Nagsisimba ka dyan sa CLC? Alam ba nila kung sino ka talaga? For me, who cares? As long as lumalapit ka sa Panginoon, and that's a good sign. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Lahat tayo may mga hindi magandang nakaraan. Sino ba dito may magandang nakaraan? Sino ba dito yung may mabuting nakaraan? Lahat tayo. Sabi nga nung speaker kanina yung sa ABC of Success, champion siya, baka pagkainan siya champion, no? Siguro pareho kaming champion. Baka magkita pa kami sa finals, no? Lahat tayo, mga minamahal. Meron tayong hindi magandang nakaraan. Kahit sabihin mong lumaki ka sa buena pamilya, wala kayong masyadong problema dahil mapagmahal ang iyong mga magulang. But still, the emptiness, merong emptiness dito sa atin. May hinahanap tayo, may void sa ating buhay, sa ating puso. May hinahanap pa rin tayo na kung minsan, hinahanap natin yon sa kaibigan, maybe sa relationship, maybe doon sa mga accomplishment, pero may void pa rin. Hinahanap natin. Because that void, only our Lord Jesus can fulfill. Siya lang yung makakapag-fulfill ng void na yun. Makakapag-satisfy sa atin. Gusto tayong palayain ng Diyos sa ganung mga gawa na para bagang next time na lang. Sa susunod na lang. Kaya sabi ni Apostol Pablo, "What a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord, so that I myself, in my mind, I'm a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin." Purihin ang Panginoon. Siguro tatanungin natin, kung malaya tayo, bakit maraming panuntunan ng Panginoon? Yung Israel, nung lumaya sila, pinalaya sila sa Egypt, binigyan sila ng napakaraming batas ng Panginoon. 10 Commandments, yung kanilang tenet, no? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng imahe ng anyo na nasa lupa, nasa tubig, nasa kalawakan, nasa himpapawid. Ipangilin ninyo ang araw ng Sabat, ng pananambahan. Huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, etc., etc., igalang ninyo yung magulang. The 10 Commandments. So that matutunan nating mahalin ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong lakas. Mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Malaya tayong sundin yung panuntunan ng Panginoon. Nung ang Panginoong Hesukristo bumaba na sa lupa, sa kanyang kamatayan, nabuhay magbuli, umakyat sa langit. All those laws, hindi na tayo sakop nun. Pero hindi ibig sabihin na pwede na nating i-break yung mga law na yon. Kundi yung pag-ibig sa kapwa na napakahirap gawin dati, malaya na tayong gawin. No? Yung ibigin mo yung kaaway, madali na lang. Yung aking sasakyan, binangga ng taxi. Pumasok yung unahan. Sabi ko, malaking ano to. Lagot ako sa asawa ko dito pa ako. Iniisip ko na sa bahay, imagine ko na kung saan ako matutulog. Sabi ko doon sa taxi driver lumabas, no? May edad na. Sir, hindi ko kayo nakita, pasensya na. Di ka nga dito, sabi ko sa kanya. Pray tayo. So,
You know, sabi ng pulis, ano sir, kakasuhan ba natin to? Wag na kako. Ano pakikitain yan pagka kinasuhan mo pa yan? You know, madali na lang gawin. Kasi, ikaw mismo, nahuunawaan mo, na-identify mo, you've been there before. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, na kahit hindi ka katanggap-tanggap, inibig ka, madali ka na lang umibig sa iyong kapwa. Naka-identify ka sa iyong kapwa. Na kailangan niya rin si Kristo sa kanyang buhay. Nagiging madali na lang. So, pinalaya na tayo ng Panginoon, na-activate na uli yung ating spirit, no? Pwede na uling tumira, prayer, loving our others, no? Ba't tumira, no? Parang ML lang ang datingan. So, spirit, no? Nakikipag-communicate. Hindi na natin kailangan ng mga propeta, hindi na natin kailangan. Tayo mismo, pwede na tayong lumapit sa Panginoon. Through prayer. Hindi na natin kailangan yung, no? Sabihin natin, ipanalangin tayong makasalanan. Hindi na. Tayo na mismo yung mananalangin. Hindi na kayo kailangan maghanap ng Pilipinong santo para hindi na kayo mahirapang mag-English. No, ikaw na mismo. Pwede ka nang lumapit sa Panginoon and enjoy the presence of God. Sa seminary, may kaklase ako. Pag nagdi-devotion kami sa gabi, kasi may time na doon kami natutulog, nagba-Bible reading kami, kailangan within 1 week matapos yung Genesis to Revelation. Sa gabi, nagkakaroon kami ng devotion. Minsan, no, nakikita ko siya, nagbabasa siya ng Bible niya, tapos parang kinikiliti. Lord, huwag dyan, nakikiliti ako. You know, yung bang nandun yung kanyang pag-enjoy sa kanyang fellowship sa Panginoon. Yes, God has emotion, sabi ko nga kanina, because He is a person. Sabi sa Biblia, nagagalit siya, nalulungkot, natutuwa, nagmamahal, because He is a person. Nakaka-identify din siya sa atin. Alam niya yung ating nararanasan. Kaya nga binibigyan niya tayo ng mga pamamaraan nang sa ganon, matutunan natin lumakad na may confidence sa Kanya. Na-activate na ang Holy Spirit, sabi ni Apostle Pablo, Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Si Kristo na yung namumuhay sa atin. Hindi na tayo. No? Si Kristo na. Bagamat, siyempre, dahil may kinalakihan tayo, may nakasanayan, hindi naman kagad nawawala yon. But every day, Christ help us through the Holy Spirit to walk according to His will. Di ba ang galing ng Panginoon? Yung kanyang pagmamahal sa atin, yung kanyang pag-ibig sa atin, hindi niya tayo pinababayaan. So sabi niya, now, live in the flesh, I live by faith, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Purihin po ang Panginoon. Bigyan muna natin ng isang palakpak ang Panginoon. So freedom in Christ is a liberation from the power of sin and the resulting guilt, shame, and brokenness. No? Pinapalaya tayo ng Panginoon. Yung brokenness, yung mga pagkabigo natin, pinapalaya tayo ng Panginoon. And then we are set free to live a life that is pleasing to God. Malaya na tayo para mamuhay tayo, buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. A life that is pleasing to God. Sa ating praise, sa ating pagpupuri, ito yung ating nagiging offering. That's why every time yung aking prayer kapag gagantong gathering, Lord, sana maging masamyong handog yung aming mga papuri. Mula sa kantahan, sa prayer, sa fellowship ng bawat isa,
maging sa pagsasalo-salo ng iyong salita, maging pleasing offering para sa inyo. To live a life of purpose, full of joy and lots of love, empowered by the Holy Spirit, to resist temptation and serve God and others. Ganyan tayo pinapalaya ng Panginoon. Freedom in Christ is to live a life of purpose, full of joy, lots of love, empowered by the Holy Spirit to resist temptation and serve God and others. So ang tanong, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Patuloy pa ba tayo magkakasala? Sabay-sabay? No. No, hindi na. Ulit? Patuloy pa ba tayo magkakasala? Hindi na. Amen. By no means, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live in a new life. So panghuli, no? Freedom in Christ. Christ freed us from what? From the bondage of sin, from religious rites. Okay? So hindi na tayo maghahandog ng kung ano-ano pa. Susuko natin ang ating buhay. Ibibigay natin ang ating kasalanan. Sinusurrender natin. And freedom to what? Freedom to live as God's children, and freedom to enjoy God's presence. Panghuli, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly and love. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo sa gabing ito. Message about the freedom of Christ. Salamat, pinalaya niyo kami, Panginoon. Ganun din, we surrender to you everything. Panginoon, isinusuko namin sa inyong aming mga kasalanan. Palayain mo po kami, Panginoon. Mula sa katamaran, kasinungalingan, sa masamang isipan, even brokenness sa family, sa relationship. Lord, isinusuko namin ang lahat ng ito. Hugasan niyo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na siyang dumanak sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, pagharian niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.